Rule 119. Trial. Disclaimer, this is for educational purpose only. Section 1. Panahon upang maghanap para sa paglilitis. Matapos magpasok ng kapahayagang hindi nagkasala, plea of not guilty, ang nasasakdal ay magkakaroon ng hindi bababa sa 15 araw upang maghanda para sa paglilitis. Ang paglilitis ay dapat magsimula sa loob ng 30 araw mula sa pagkatanggap ng utos sa paunang paglilitis. Section 2. Tuloy-tuloy na paglilitis hanggang sa matapos, mga pagpapaliban. Ang paglilitis kapag nasimula na ay dapat magpatuloy araw-araw hanggat maaari hanggang sa ito ay matapos. Maaari itong ipagpaliban para sa isang makatwirang yugto ng panahon dahil sa sapat at tamang dahilan. Ang hukuman matapos makipagsanggunian sa taga-usig at abogado ng nasasakdal ay dapat itakda ang kaso para sa patuloy-tuloy na paglilitis sa isang lingguhan o isa pang panandaliang kalendaryo ng paglilitis sa pinakamaagang posibleng panahon upang matiyak ang mabilis na paglilitis. Sa anumang pagkakataon ay hindi dapat lumampas ang buong panahon ng paglilitis sa 180 araw mula sa unang araw ng paglilitis maliban kung pinahintulutan ng Korte Suprema. Ang mga limitasyon sa oras na nakasaad sa seksyon ito at sa sinundang seksyon ay hindi mailalapat kung may mga espesyal na batas o sirkular ang Korte Suprema na nagtatakda ng mas maikling panahon ng paglilitis. Seksyon 3. Mga hindi kasama. Ang mga sumusunod na panahon ng pagkaantala ay hindi isasama sa pagkwenta ng oras kung kailan dapat magsimula ang paglilitis. Anumang panahon ng pagkaantala na nagresulta mula sa iba pang mga pagdinig o proseso patungkol sa nasasakdal, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod. Una, pagkaantala sa nagresulta mula sa pagsusuri sa pisikal at mental na kondisyon ng nasasakdal. Pangalawa, pagkaantala na nagresulta mula sa mga pagdinig patungkol sa iba pang mga kasong kriminal laban sa nasasakdal. Pangatlo, pagkaantala na nagresulta mula sa mga pambirang remedyo, extraordinary remedies laban sa mga pansamantalang utos, interlocutory orders. Pangapat, pagkaantala na nagresulta mula sa mga proseso sa paunang paglilitis sa pasubaling ang pagkaantala hindi higit sa 30 araw. Panglima, pagkaantala na nagresulta mula sa mga utos ng pag-inhibit, orders of inhibition, o mga pagdinig na may kaugnayan sa paglipat ng lugar ng pagdinig ng mga kaso o paglipat mula sa ibang mga hukuman. Pang-anim, pagkaantala na nagresulta mula sa pagkakatuklas ng pagkakaroon ng isang katanungang prejudicial question at pagkaantala na makatwirang may uugnay sa anumang panahon na hindi lalampas sa 30 araw kung saan ang anumang proseso na patungkol sa nasasakdal ay kasalukuyang pinag-aaralan para sa desisyon. B. Anumang panahon ng pagkaantala na nagresulta mula sa pagkawala o hindi pagiging available ng isang mahalagang saksi. Para sa mga layunin ng talatang ito, ang isang mahalagang saksi ay tuturing na wala, absent, kung hindi alam ang kanyang kinaroroonan o hindi matukoy ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng nararapat na pagsisikap. Siya ay tuturing na hindi available kapag alam ang kanyang kinaroroonan ngunit hindi makuha ang kanyang pagdalo sa paglilitis sa pamamagitan ng nararapat na pagsisikap. C. Anumang panahon ng pagkaantala na nagresulta mula sa kakulangan sa pag-iisip o kawalan ng pisikal na kakayahan ng nasasakdal na humarap sa paglilitis. D. Kung ang impormasyon ay naibasura base sa mosyon ng prosekusyon at pagkatapos ay may sinampang kaso laban sa nasasakdal para sa isang parehong pagkakasala, anumang panahon ng pagkaantala mula sa pitsa kung kailan naibasura ang kaso hanggang sa pitsa na ang limitasyon ng oras ay nagsimulang tumakbo patungkol sa sumunod na kaso na tila ba walang anumang naunang kasong isinampa. C. Isang makatwirang panahon ng pagkaantala kung ang nasasakdal ay isinama para sa paglilitis kasama ang isang kapwa nasasakdal kung saan hindi pa nakukuha ng hukuman ang jurisdiksyon o patungkol sa isang taong hindi pa tumatakbo ang oras para sa paglilitis at walang pinagtibay na mosyon para sa hiwalay na paglilitis. F. Anumang panahon ng pagkaantala na nagresulta mula sa pagpapaliban na ipinagkaloob ng anumang hukuman sa sarili nitong pagkukusa o base sa mosyon ng aliman sa nasasakdal o ng kanyang abogado o ng prosekusyon kung ipinagkaloob ng hukuman ang pagpapaliban base sa mga napag-alaman nito na nakasaad sa utos
na ang mga layunin ng hustisya na mapagsisilbihan sa paggawa ng naturang hakbang ay mas matimbang kaysa sa pinakamahusay na interes ng publiko at nang nasasakdal sa isang mabilis na paglilitis. Section 4. Mga salik sa pagpapahintulot ng pagpapaliban. Ang mga sumusunod na salik, bukod sa iba pa, ay dapat isalang-alang ng hukuman sa pagpapasya kung magbibigay ng pagpapaliban sa ilalim ng Seksyon 3 ng tuntunin ito. A. Kung ang pagkabigong magbigay ng pagpapaliban sa pagdinig ay malamang na magpaging imposible sa pagpapatuloy ng naturang pagdinig o magresulta sa pagkabigo ng hustisya. At B. Kung ang kaso sa kabuuan nito ay masyadong bago, hindi karaniwan at komplikado, dahil sa dami ng mga nasasakdal o sa kalikasan ng prosekusyon, o kaya hindi makatwiran na umasa ng sapat na paghahanda sa loob ng mga itinakdang yugto ng panahon. Bukod pa rito, walang pagpapaliban sa ilalim ng Seksyon 3 ng tuntunin ito ang dapat ipagkaloob dahil sa pagsisikip ng kalendaryo ng hukuman o kakulangan ng masigasig na paghahanda o pagkabigong makuha ang mga available na saksi sa pagdinig ng taga-usig. Section 5. Limitasyon sa oras kasunod ng utos para sa bagong paglilitis. Kung ang nasasakdal ay muling lilitisin alinsunod sa isang utos para sa bagong paglilitis, ang paglilitis ay dapat magsimula sa loob ng 30 araw mula sa pagkatanggap ng abiso ng utos. Sa pasubaling kung ang nasabing panahon ay maging hindi praktikal dahil sa hindi pagiging available ng mga saksi at iba pang mga salit, maaaring palawigin ito ng hukuman ngunit hindi lalampas sa 180 araw mula sa pagkatanggap ng abiso na nasabing utos para sa bagong paglilitis. Section 6. Pinalawig na limitasyon sa oras. Ano man ang isinaad ng mga probisyon ng Section 1, tuntunin 116 at ng sinusundang Section 1 para sa unang 12 buwang kalendaryo, 12 calendar month period, kasunod ng pagiging epektibo nito noong September 15, 1998, ang limitasyon sa oras patungkol sa panahon mula sa pagbasa ng sakdal hanggang sa paglilitis na ipinapataw ng nasabing probisyon ay magiging 180 araw. Para sa ikalawang 12 yugto, ang limitasyon ay magiging 120, 120 araw, at para sa ikatlong 12 yugto, ang limitasyon sa oras ay magiging 80 araw. Section 7. Mga tungkulin ng abogadong pampubliko kung saan ang nasasakdal ay nakakulong. Kung ang abogadong pampubliko, public attorney na itinalaga upang maipagtanggol ang isang taong sinampahan ng krimen ay nakakaalam na ang huli ay nakakulong ng pansamantala, preventively detained, alinman dahil siya ay kinasuhan ng krimeng maaaring piyansahan ngunit walang kakayahang magbayad ng piyansa, o kaya kinasuhan ng krimeng walang piyansa, o kasalukuyang pinagsisilbihan ang sentensyang pagkakakulong sa anumang institusyong pinal, magiging tungkulin niya na gawin ang mga sumusunod. A. Dapat siyang agad na kumilos upang makuha ang pagdalo ng bilanggo sa paglilitis o magdala ng abiso sa taong may kustodya sa bilanggo na inatasan ang nasabing tao na abisuhan ng bilanggo patungkol sa kanyang karapatang humingi ng paglilitis. B. Pagkatanggap ng nasabing abiso, ang taga-kustodya ng bilanggo ay dapat agad na abisuhan ang bilanggo patungkol sa kaso at sa kanyang karapatang humingi ng paglilitis. Kung sa anumang oras pagkatapos nito ay paalam na ng bilanggo sa kanyang taga-kustodiya na hinihiling niya ang nasabing paglilitis, ang huli ay dapat agad na magpadala ng abiso patungkol dito sa abogadong pampubliko. Pagkatanggap ng nasabing abiso, ang abogadong pampubliko ay dapat agad na kumilos upang makuha ang pagdalo ng bilanggo para sa paglilitis. D. Kapag natanggap ng taga-kustodiya ng bilanggo mula sa abogadong pampubliko ang isang wastong suportadong kahilingan para sa pagiging available ng bilanggo para sa layunin ng paglilitis, ang bilanggo ay dapat gawing available alinsunod dito. Section 8. Mga parusa. Sa anumang kaso kung saan ang pribadong abogado ng nasasakdal, ang abogadong pampubliko ang taga-usig ay A. Sadyang pinapayagan na maitakda ang kaso para sa paglilitis nang hindi ipinapaalam na ang isang kinakailangang saksi ay hindi magiging available para sa paglilitis. B. Naghahain ng moisyon para lamang sa pagkaantala na alam niyang lubos na walang kwinta at walang merito, frivolous and without merit. C. Gumawa ng pahayag para sa layuning makakuha ng pagpapaliban na alam niyang kasinungalingan at mahalaga para sa pagbibigay ng pagpapaliban. D.
sadyang nabigo na magpatuloy sa paglilitis ng walang katwiran na naaayon sa mga probisyong dito. Maaring parusahan ng hukuman ang nasabing pribadong abogado o abogadong pampubliko o taga-usig tulad ng sumusunod. Una, sa pamamagitan ng pagpapataw ng isang abogadong pribadong kinuha kaugnay ng pagtatanggol sa isang nasasakdal ng multang hindi higit sa 20,000 piso. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagpapataw sa sinumang itinalagang counsel de officio, abogadong pampubliko o taga-usig ng multang hindi higit sa 5,000 piso. At pangatlo, sa pamamagitan ng pagkakait sa sinumang abogado ng nasasakdal o taga-usig ng karapatang magpraktis sa harap ng hukuman na lumilitis sa kaso sa loob ng panahong hindi higit sa 30 araw. Ang parusang itinatadhana ng seksyong ito ay hindi makakaapekto sa anumang naangkop na kasong kriminal o iba pang parusa na pinahihintulutan sa ilalim ng mga tuntunin ito. Section 9. Remedyo kung ang nasasakdal ay hindi nilitis sa loob ng limitasyon ng oras. Kung ang nasasakdal ay hindi nilitis sa loob ng limitasyon ng oras na iniatas ng Section 1, tuntunin 116 at Section 1 na pinalawig ng Section 6 na ang tuntunin ito, maaaring ibasura ang impormasyon. Sakdal kaso base sa mosyon ng nasasakdal sa kadahilanang ipinagkait ang kanyang karapatan sa mabilis na paglilitis. Ang nasasakdal ang may pasanin na patunayan ang mosyon, ngunit ang prosekusyon ang magkakaroon ng pasanin na magharap ng ebidensya upang patunayan ang pagbubukod ng oras sa ilalim ng Section 3 ng tuntunin ito. Ang pagbasura ay isa sa ilalim sa mga tuntunin patungkol sa double jeopardy. Ang pagkabigo na nasakdal na humiling ng pagbabasura bago ang paglilitis ay mangangahulugan ng pagtalikod, waiver, sa karapatang ibasura ito sa ilalim ng seksyong ito. Section 10. Batas sa mabilis na paglilitis ay hindi hadlang sa probisyon ng mabilis na paglilitis sa konstitusyon. Walang probisyon ng batas patungkol sa mabilis na paglilitis at walang tuntunin na nagpapatupad nito ang dapat ipakahulugan bilang hadlang sa anumang reklamo ng pagkakait ng karapatan sa mabilis na paglilitis na ginagarantiyahan ng Section 14, Artikulo 3 ng 1987 Constitution, Section 15, circa 38 to 39, to 98. Section 11. Pagkakasunod-sunod ng paglilitis. Ang paglilitis ay dapat magpatuloy sa sumusunod na pagkakasunod-sunod. A. Maglalahad ng ebidensya ang prosekusyon upang patunayan ang paratang at sa angkop na kaso ang pananagutang civil liability. B. Maaaring maglahad ng ebidensya ang nasasakdal upang patunayan ang kanyang depensa at ang mga pinsala damages kung mayroon man na nagmumula sa paglalabas ng isang pansamantalang remedyo, provisional remedy sa kaso. C. Ang prosekusyon at ang depensa ay maaaring sa gaanong pagkakasunod-sunod maglahad ng ganting ebidensyal, rebuttal evidence, at sagot sa ganting ebidensya, rebuttal evidence, maliban kung pahintulutan sila ng hukuman alang-alang sa katarungan na maglahad ng karagdagang ebidensya na may kinalaman sa pangunahing isyu. D. Pagkatapos tanggapin ang mga ebidensya ng mga partido, ituturing na isinumiti na ang kaso para sa desisyon maliban kung iutos ng hukuman sa kanila na magbigay ng kanilang argumento ng pasalita, argue orally, o magsumiti ng mga nakasulat na memorandum. E. Kapag inamin ng nasasakdal ang ginawa o hindi ginawa na ipinaparatang sa reklamo o impormasyon, sakdal kaso, ngunit nag-hain ng isang legal na depensa, lawful defense, maaaring baguhin ang pagkakasunod-sunod ng paglilitis. Section 12. Aplikasyon para sa pagsusuri ng saksi ng nasasakdal bago ang paglilitis. Kapag ang nasasakdal ay pinapanagot para sa isang pagkakasala, maaari siyang sa pamamagitan ng mosyon na may abiso sa iba pang mga partido magkaroon ng mga saksing kondisyonal na susuriin, conditionally examine, para sa kanyang kapakanan. Dapat isaad sa mosyon ang A. Pangalan at tirahan ng saksi, B. Ang buod ng kanyang testimonya, at C. Na ang saksi ay masakit o mahina na nagbibigay ng makatwirang dahilan
upang maniwala na hindi siya makakadalo sa paglilitis o nakatira ng higit sa 100 kilometro mula sa lugar ng paglilitis at walang paraan upang dumalo rito, o kaya may iba pang katulad na mga pangyayari na magiging dahilan upang hindi siya maging available o pipigil sa kanya sa pagdalo sa paglilitis. Ang mosyon ay dapat suportahan ng isang sinumpaang salaysay, affidavit ng nasasakdal at iba pang ebidensya na maaring hingi ng hukuman. Seksyon 13. Pagsusuri sa saksi ng depensa, paano ginagawa? Kung kumbinsido ang hukuman na kinakailangan ang pagsusuri sa isang saksi para sa nasasakdal, gagawa ng utos na nag-aatas na suriin ang saksi sa isang tinutukoy na pitsa, oras at lugar, at ang isang kopya ng utos ay bibigay sa tagausig ng hindi bababa sa 3 araw bago ang nakatakdang pagsusuri. Ang pagsusuri ay dapat gawin sa harap ng isang hukom o kung hindi praktikal sa isang membro ng bar, abogado, na may mabuting katayuan na itinalaga ng hukom sa utos, o kung ang utos ay ginawa ng isang mas mataas na hukuman sa harap ng isang nakabababang hukuman na itinalaga roon. Dapat magpatuloy ang pagsusuri kahit wala ang tagausig sa pagsubaling siya ay naabisuhan ng wasto tungkol sa pagdinig. Dapat gumawa ng nakasulat na talaan ng testimonya. Section 14. Piyansa upang tiyak ang pagharap ng mahalagang saksi. Kapag ang hukuman ay kumbinsido sa pamamagitan ng patunay o panunumpa na ang isang mahalagang saksi, material witness, ay hindi magtitistigo kapag kinakailangan, maaring itong iutos base sa mosyon ng alimang partido na maglagay o maglagak ng piyansa ang saksi sa halagang itinuturing na nararapat. Sa pagtangging maglagak ng piyansa, dapat siyang ikulong ng hukuman hanggang sa siya ay sumunod o legal na mapalaya pagkatapos makuha ang kanyang testimonya. Section 15. Pagsusuri sa saksi para sa prosekusyon. Kapag kasiyasiyang lumabas na ang isang saksi para sa prosekusyon ay labis na may sakit o mahina upang humarap sa paglilitis ayon sa iniatas ng hukuman, o kailangang umalis ng Pilipinas na walang tiyak na pitsa ng pagbabalik, maaari siyang agad na sumailalim sa kondisyonal na pagsusuri sa harap ng hukuman kung saan nakabinbin ang kaso. Ang nasabing pagsusuri sa presensya ng nasasakdal o sa kanyang pagkawala matapos siyang mabigyan ng makatwirang abisyo upang dumalo sa pagsusuri ay sasagawa sa parehong paraan ng pagsusuri sa panahon ng paglilitis. Ang pagkabigo o pagtanggi ng nasasakdal na dumalo sa pagsusuri pagkatapos maabisuhan ay tuturing na pagtalikod sa karapatan. Ang nakuhang payag ay maaaring tanggapin pabor o laban sa nasasakdal. Section 16. Paglilitis ng maraming nasasakdal. Kapag ang dalawa o higit pang nasasakdal ay magkasamang sinampahan ng anumang pagkakasala, sila ay dapat lilitisin ng magkasama maliban kung ang hukuman sa sarili nitong pagpapasya at batay sa mosyon ng tagausig o sinumang nasasakdal ay mag-utos ng hiwalay na paglilitis para sa isa o higit pang nasasakdal. Section 17. Pagpapawalang sala sa nasasakdal upang maging saksi ng Estado, State Witness. Kapag ang dalawa o higit pang tao ay magkasamang kinasuhan sa paggawa ng anumang pagkakasala, batay sa mosyon ng prosekusyon, bago tapusin ang paglalahad ng kaso nito, before resting its case, maaring iutos ng hukuman na ang isa o higit pang nasasakdal ay palayain sa kaso, discharge, na may pahintulot nila upang sila ay maging mga saksi para sa Estado. Kapag matapos atasan ang prosekusyon na magharap ng ebidensya at nang sinumpa ang salaysay ng bawat iminumungkahing saksi ng Estado sa isang pagdinig bilang suporta sa pagpapawalang sala, ang hukuman ay kumbinsido na A. May ganap ng pangangailangan, absolute necessity para sa testimonya ng nasasakdal na hinihiling na palayain sa kaso. B. Walang ibang direktang ebidensya na makukuha para sa wastong pag-uusig ng nagawang pagkakasala maliban sa testimonya ng nasabing nasasakdal. C. Ang testimonya ng nasabing nasasakdal ay maaaring patunayan ng ibang ebidensya, substantially corroborative, sa mga mahalagang bahagi nito. D. Ang nasabing nasasakdal ay tila hindi ang may pinakamabigat na kasalanan. At E. Ang nasabing nasasakdal ay hindi kailanman nahatulan sa anumang pagkakasala na kinasangkutan ng kasamaang asal, moral turpitude.
Ang ebidensyang iniharap bilang suporta sa pagpapawalang sala ay otomatiko magiging bahagi ng paglilitis. Kung ibasura ng hukuman ang mosyon na palayain sa kaso ang nasasakdal bilang saksi ng Estado, ang kanyang sinumpaang salaysay ay hindi tatanggapin bilang ebidensya. Section 18. Ang pagpapawalang sala sa nasasakdal ay magsisilbing absuelto, acquittal. Ang utos na tinukoy sa sinusundang seksyon ay magsisilbing absuelto ng nasasakdal na pinalaya sa kaso at magiging hadlang sa anumang susunod na pag-uusig para sa parehong pagkakasala. Maliban kung ang nasasakdal ay nabigo o tumanggi magtistigo laban sa kanyang kapwa nasasakdal nang naaayon sa kanyang sinumpaang salaysay na naging batayan ng pagpapawalang sala sa kanya. Section 19. Kapag may nagawang pagkakamali na inihaing wastong pagkakasala. Kapag naging malinaw sa anumang oras bago ang paghatol na may nagawang pagkakamali sa pagpaparatang ng wastong pagkakasala at ang nasasakdal ay hindi maaaring mahatulan sa pagkakasalang isinampa o anumang iba pang pagkakasala na tiyak na nakakapaloob dito, hindi dapat palayain ang nasasakdal kung tila may sapat at tamang dahilan, good cause, upang iditin siya. Sa ganitong kaso, iutos ng hukuman na ang nasasakdal ay panagutin para sa wastong pagkakasala at ibasura ang orihinal na kaso sandaling maisampa ang wastong impormasyon. Section 20. Pagtatalaga ng umaaktong taga-usig, acting prosecutor. Kapag ang isang taga-usig ang kanyang katulong o kinatawan ay na-disqualify na gampanan ang kanyang tungkulin dahil sa anumang dahilan na nakasaad sa Seksyon 1 ng Tuntuning 137 o sa anumang iba pang dahilan, ang hukom o ang taga-usig ay dapat makipag-ugnayan sa kalihim ng katarungan, Secretary of Justice, upang ang huli ay makapagtalaga ng isang umaaktong taga-usig. Section 21. Pagbabawal sa publiko, exclusion of the public. Maaaring ipagbawal ng hukom sa sariling nitong pagkukusa, motu proprio, ang publiko sa loob ng silid-hukuman kung ang ebidensyang ilalahad sa panahon ng paglilitis ay nakakabastos sa kagandahang asal o pampublikong moralidad. Maaari rin niyang, batay sa mosyon ng nasasakdal, ipagbawal sa publiko na dumalo sa paglilitis, maliban sa mga tauhan ng hukuman at mga abogado ng mga partido. Section 22. Pagsasama-sama, consolidation, na mga paglilitis na mga magkakaugnay na pagkakasala. Ang mga karapatang para sa mga pagkakasalang nakabatay sa parehong mga katotohanan o bumubuo ng bahagi sa isang serye ng mga pagkakasala na may magkatulad na katangian ay maaaring lilitisin na magkasama batay sa pagpapasya ng hukuman. Section 23. Demurrer sa ebidensya or demurrer to evidence. Matapos tapusin ng prosekusyon ang paglalahad nito ng ebidensya, maaaring ibasura ng hukuman ang kaso sa kadahilanan ng kakulangan ng ebidensya, insufficiency of evidence. Sa sarili nitong pagkukusa, na pagkatapos bigyan ang prosekusyon ng pagkakataong marinig o batay sa demurrer to evidence na inihain ng nasasakdal ng mayroon o walang pahintulot ng hukuman, leave of court. Kung ibasura ng hukuman ang demurrer to evidence na inihain ng may pahintulot ng hukuman, maaaring maglahad ng ebidensya ang nasasakdal para sa kanyang depensa. Kapag ang demurrer to evidence ay inihain ng walang pahintulot ng hukuman, tinatalikdan ng nasasakdal ang karapatang magharap ng ebidensya at isinusumiti ang kaso para sa paghatol batay lamang sa ebidensya ng prosekusyon. Ang mosyon para sa pahintulot ng hukuman upang maghain ng demurrer to evidence ay dapat tiyak na magsaad ng mga batayan nito at dapat ihain sa loob ng hindi na mapapalawig, non-extendable na panahon na 5 araw matapos tapusin ng prosekusyon ang paglalahad ng kaso nito. Maaaring tutulan ng prosekusyon ang mosyon sa loob ng hindi na mapapalawig na panahon na 5 araw mula sa pagkatanggap nito. Kung ibigay ang pahintulot ng hukuman, ang nasasakdal ay dapat maghain ng demurrer to evidence sa loob ng hindi na mapapalawig na panahon na 10 araw mula sa abiso. Maaaring tutulan ng prosekusyon ang demurrer to evidence sa loob ng katulad na panahon mula sa pagkatanggap nito.
Ang utos na nagbabasura sa motion para sa pahintulot ng hukuman upang maghain ng demurrer to evidence o ang mismong demurrer ay hindi maaring suriin sa pamamagitan ng apela o certiorari bago ang pinal na paghatol. Section 24. Muling pagbubukas. Reopening. Sa anumang oras, bago maging pinal ang hatol ng pagkakasala, finality of the judgment of conviction, maaaring iutos ng hukom sa sarili nitong pagkukusa o batay sa mosyon na may kalakip na pagdinig sa parehong sitwasyon, ang muling pagbubukas ng pagdinig upang maiwasan ang pagkabigo ng hustisya, miscarriage of justice. Ang mga pagdinig ay dapat matapos sa loob ng 30 araw mula sa utos ng nagpapahintulot nito. This is based on revised rules in criminal procedures. Rule 119.